Tara, let's explore Brighton, Part 1! Welcome to Brighton! Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going all the way. Going high, high, going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high, higher. Break the mold, then press repeat. Get 'em up, get 'em up. Of their seats, set your aim a little higher. We're gonna go there. Hi guys, I'm Julius. And I'm Tristan. We're chasing adventures one stop at a time. Welcome to our travel vlog. Mga kalakwacha, another travel again here in London. Good morning. So, this is one of the best place na puntahan every summer, which is Brighton. Currently, nasa Blackfriars Station tayo and we're taking the National Rail Service. Yeah. Ang time ng ating train ay 7:59. 59. So, currently, anong oras na? 49 yata, may 10 minutes pa tayo. Yeah. So nag-decide muna kaming bumili ng coffee sa Pret. Yun lang yung pinakamalapit na coffee shop dito. Yeah. And then dito na tayo sa station. Very straightforward lang yung station niya. Magta-tap lang kayo dyan and then hintayin nyo na yung schedule ng train nyo. Very excited kasi ang ganda ng panahon ngayon. We're on the peak of summer and basically sinearch namin tong place na to because we just want to have a good experience sa summer and then of course magkaroon ng beach experience again outside London. It's less than 2 hours na biyahe. Medyo busy ngayon kasi it's morning and marami ang mga papasok sa kanilang work. Pwede mo siyang train, pwede mo siyang bus. Yeah. So this time, mas pinili namin mag-train of course. Nung nag-book kami ng ticket sa train line, free seating siya. So again, wala kayong specific seat na uupuan. So you can just sit anywhere you want. And check out nyo yung view na meron kami ngayon guys dito sa station. Makikita nyo yung tallest building here in London, which is the Shard. Yun yung parang pointed building there. And you have, right at the end is yung Tower Bridge, no? Yeah, that's the Tower Bridge. Yeah. Ganda niya. And the rest of the skyscrapers here in London. Sa train. Yeah, medyo late lang siya ng mga 2 minutes lang. Yeah, may minor delay. So kaya importante na i-check nyo lagi yung train line app nyo. Kasi makikita nyo doon yung update ng arrival ng train nyo or if there's any delay. Very useful talaga yung train line dito sa UK. Alam nyo, nakakatawa. Kasi itong kinuha naming ticket is 7:59, di ba? So for us to get to London Blackfriars Station, we have to travel for almost an hour. So we had to wake up at 5:30 in the morning. Alam mo yung pag-travel, kailangan hindi ka late. Especially itong train na to, bawal ka mahit kasi mayroong time. Oo. Pero alam mo yun, kailangan mong gumising na maaga. At East Croydon. To
Change here for London Trams and other National Rail services. So, East Croydon na tayo, guys. Parang 4 stops lang siya to Brighton. Last stop ng train Ilang na oras to biyahe is natin? parang less than 2 hours, mga 1 hour something. Parang ano lang yung 1 hour and 10 minutes or 1 hour and 20 minutes. Oo, ganun kabilis. Malapit lang talaga yung Brighton dito. Ito yung go-to places ng mga taga-London whenever they want to go to the nearest beach. Ito talaga. Kaya famous siya. Kaya naganda rin kasi dito, kaya minsan ba't mabilis? Nag-i-skip siya ng mga stations. Oo. Kaya mabilis siya. Mga Kalakwatsa, alam mo, na-notice namin dito na medyo mabilis yung takbo ng Thameslink. So we search about Thameslink, and this is Fun fact. fun fact. Thameslink trains travel through central London, use automatic train operation. So it's ATO. It says the driver still supervises the journey, operates doors, and take control at any time, but the train accelerates and brakes automatically through central section. It's one of the most advanced mainline railway system in the UK. Ang galing, di ba? Kaya pala, diretso lang yung biyahe niya. Hindi siya naliko. Pumutok pa yan ako na. Nakakabilib, guys. Elib ako doon, Elibs. Okay. Mabilis din ako. Oo, grabe. Hello mga Kalakwatsa. So currently, ginagawa namin yung itinerary namin habang bumabiyahe. So for us to find ways to go around Brighton, nagsa-search kami through, of course, Google, and then also we check out some reels on Instagram, di ba? And mainly we're planning to go around places in Brighton that are free. May mga iba naman na may entrance. So these are the places. First, we are going to visit Royal Pavilion. Yeah. Nakita namin kasi yung facade din, parang more on parang Indian Ganyan, interior, Gothic interior. style Yeah. siya. So maganda siyang puntahan at mag-picture for Instagram. Mga pictures. May entrance daw yung if you wanna explore the pavilion, it's 21.50 per adult. Pero sabi kasi parang sa ground pwede din naman free entry. Sa no? labas na Oo. lang. Tingnan namin guys kung ano yung pwede namin ma-explore na free doon. And then second, we're planning to walk around the lanes. So basically, it's the great independent shops with narrow historic streets. It's like the high street in Brighton. And of course, we should not miss the Brighton Palace Pier. May mga rides, arcades, games na meron doon. And of course, it's extra cost. But if you go there, I think last time there was an entrance that we went there to. £1. £1, yeah. £1 lang naman ang entrance. So, pasukin na natin. Para siyang fun fair. May mga bilhin din ng food doon inside. Oo. Tsaka, you're going to walk along the pier na may And mga... then with the view, Oo. makikita mo yung shore kahabaan. So, By the way guys, kapag bibili pa kayong pagkain at kakain kayo doon, ingat kayo kasi later makikita nyo may mga kalaban kayo sa pagkain. hulaan nyo ano ang kalaban nyo sa pagkain. Yeah, so be careful. The seagull. And then also, Aggressive sila it says here that you can explore the Vaux Electric Railway. It's one of the world's oldest operating electric railway. The oldest. So, Yeah. excited ako para dyan. Yeah, so it opened in 1883. So it's been, wow, grabe yun, tanggal na. So, na-open siya ngayon, today. So, we can try it and ma-feature namin sa vlog na to. So the ticket cost is approximately £8. Adult return ticket na siya. So journey time is about 12 to 15 Oh, not minutes. bad. Diba? Explore na natin siya. And then also we're going to explore the Brighton Marina. Walk around Marina daw. You can have ice cream and coffee there. Well, tingnan din natin. Anong Brighton Marina? Parang shore ba siya? Or I think so, yeah. Parang yun siya. And of course, we should not miss the Brighton Beach. It's a pebbly beach. Hindi siya yung white sand or any fine sand. Pwede lang tayong umupo doon. Ang plano namin, upo lang tayo, kakain tayo doon ng mga snacks. May baon pala kami, guys.
Hindi kami nakapagbaon ng proper food kasi ang aga namin gumising, di ba? Alam niyo naman, mga tito nyo, late nang gumigising sa umaga pero for trip, kailangan maaga. So, nagbaon kami ng... Ano to? Bawal yan sa matatanda. Oo, Chicharon. putok-batok, chicharon. Nakakita kami ng chicharon dito sa UK. I think this is a Polish brand. It tastes like our chicharon. Alam niyo ba guys, just to give you a short story about this, nagustuhan ko to. Tapos almost 2 months wala. Oo, ang hirap maghanap ng chicharon dito. Kasi medyo mahal siya eh, pag Philippine na chicharon. Pero napakasarap niya. That Promise. was good. This tastes like our chicharon but it's not too salty. So healthier version siya ng putok-batok. And then, meron kami... Puro junk food. Oo. Pero inisip namin later kung meron kaming convenience store na madaanan, bili kami ng fruits at saka some drinks. Mag-hydrate tayo kasi it's very hot these days in the UK. Dito na tayo, guys! Nakarating tayo ng 9:12 in the morning. So, Ang around... napakaganda ng... Yeah, mga 1 hour and 20 minutes yung biyahe natin, mga less than, ganon. Bilis lang guys, napakaganda ng train station nila. Oo, ang ganda ng ano. Tignan nyo, guys. High ceiling. Diba? Ang lakas maka Harry Potter. Everything dito is very beautiful. Ang ganda ng infrastructure. Yes. Sa simulan na natin ating adventure, I'm excited! Mahaba ang oras natin today. Thank you Lord, ang ganda ng weather. Nahin natin puntahan ang North Lane. So we're walking towards pababa from the train station. May mga bus din kayong makikita pala around. So kung pagod kayong maglakad at gusto nyong mag-bus, may option kayong You can take mag-bus. Yan. Lalo na kapag may mga luggage kayo if you wanna stay in Brighton overnight. Yan. So you can also take the bus. Lakwatsa, nakita namin tong guide na to. When we turn left, mapupuntahan nyo agad yung North Lane, which is para siyang high street, So 6 minutes lang. 6 minutes. And then after that, in 11 minutes then, Royal Pavilion and Cultural Quarters. Ito yung parang Indian style na Gothic. The lanes then, So 11 minutes. 11 minutes naman siya from here kung saan kami nakatayo. And then Sea Life Brighton, ang ganda niya, no? 17 minutes from here, and then on next niya is in Brighton Marina. And that's 35 minutes. Kailangan atang mag-bus, sabi dito. Tapos pag diniretso natin siya from Here, here, 18 minutes, yung yung shore na ng which is Brighton Palace Pier. Dun sa side din naman niya, minsan kasi pag nagstay ka na dito, makikita mo na tong si Brighton I-360. Mga kalakwatsa, I'm walking along the colorful houses here in Brighton. By the way, look at our tote, my tote. This is from Shira. Support local, other side. This is Banahaw design. Let's walk along the colorful houses. Alam mo, ewan ko na lang kung maliligaw ka dito. Basta sabi mo na lang, doon po ako nakatira sa yellow na bahay. Oo. At saka not same colors are repeated. Na-notice ko, others are darker. Pare-pare sila may yellow, pero merong ibang shade ng yellow. Oo, very colorful. Napaka-instagrammable din, di ba?
Pero guys, this is a residential house and community. So kapag magpipicture kayo, kung pwede nyo na lang i-blur out yung house number. Kasi dito sa UK, ma-identify yung house number based on, yung address nila based on the house number. Kapil ko ito na yun. So, dito na tayo sa Lane Street? Ano tawag ito? Lane Street ba? North Lane. Oo. Kalakwatsa, tignan nyo ang cool. This is the Brighton Tavern and yung upuan nila for the pub. Wood. At saka ang liit lang, parang sa classroom pero pang isa upuan lang. Tingnan nyo kung gaano kaliit. Wow! Lang uminom Diba? ng mapilisan. Ang cool. Para hindi ka naman nakasagabal sa daan, pwede pa rin dumaan sila, di ba? Inuman na tayo, pre! Inuman na tayo. Ang cool. So na-notice namin dito sa North Lane, marami siyang mga colorful houses and then mga independent shops. Mga maliliit na shops. It's still early and some shops are still closed. So merong mga food shop, merong clothes, textile, may bake shop, merong cafe. So marami kang options din dito sa North Lane. Para siyang high street. Oh yeah. Diba? Para masarap kumain tuloy kahit hindi ka naman nagugutom dahil nakita ko ng mga tinapay. Pero ang ganda lang rin dito kasi more on may mga alfresco dining sila. Pwede ka magkape, kumain. Yan. Maganda rin mag-ikot ng ganitong oras kasi wala masyadong tao, pwede kang picture-picture. Up close sa mga arts sa building. Ang galing. Napakaganda ng graffiti nila dito. Another building with some arts. Very colorful tong street na to, no? Yeah, actually. Bawat street talagang merong mga i-offer, may mga shops. Oo. Sobrang colorful, mga unique stores. Unique yung mga stores kasi may mga comic stores. Dito parang mga more on books and then mga accessories sa side na to. Ayan. Very busy streets din. Oo. So medyo maaga pa today, kaya medyo napansin nyo hindi siya maraming tao. Take your time para makapag-picture din kayo. Kasi ang ganda, ang colorful. Parang alam mo yun, magkakaroon ka ng idea of what it is like to have on your own cafe. It's also a good inspiration whenever you walk around. Magkakaroon ka ng idea ng iba't ibang mga klaseng quirky designs ng mga cafes. Ang cool. Diba? Mga kalakwatsa, fun fact, according sa research namin, the North Lane was once notoriously rough slum. Imagine yung slum tong area na to, napakaganda ngayon. It was completely transformed into cultural hub after locals successfully campaigned against destructive flyover planned for 1970s. Diba? Kasi napakaganda na niya ngayon and imagine in the past, diba? Siguro maputik dito, very busy, may mga slaughter areas. And now it's completely transformed to like this, a very, very colorful cultural hub. Guys, alam mo, isa mga maganda nakita ko rito sa Brighton is yung mga old DVDs. Na-miss niyo ba ito, guys? Kaway-kaway mga taga-90s dyan. Diba? May Star Wars pa, oh. Alam nyo guys, ang napansin ko dito sa Brighton, feeling ko I'm walking in the entire street of artwork. From the buildings, from the products in the shops. Parang everything pinili siya and then mas pinagsama-sama into a very wonderful art exhibit. Ganun yung dating niya sa akin. Pakaganda din sa likod. Oh, let's go!
And then, even dito sa side, meron siyang mud pie musical instruments. Hindi pa siya bukas, pero makikita mo na yung mga iba't ibang mga gitara. And then, across this, between two thorns, mga halaman naman. Di ba, pag pinagsama-sama mo sila, napakaganda nilang artwork. Art Street in Brighton. Napakaganda, guys. Ay, thank you, Lord. Magandang araw, magandang panahon, magandang paligid. Makes you feel inspired. Guys, another quirky and unique cafe. Tingnan niyo yung ginamit nila sa mga pastries nila. Wood lang. Di ba? And there's a good thing here. You need walk-in event, paint your ceramic fish grab. Oh, so you can... Like that. We're gonna paint your own. Oh, wow. Cool niya. Tapos tingnan niyo yung mga seats sa labas. Uupo ako, guys. Tingnan niyo. Aray. Di ba? Ganyan lang ka-cute yung seat nila. Tapos, ito na yung kalye. Di ba? Ang cool. Ang cool. Di ba? Street style coffee pero fancy siya tingnan. Meron kami nakitang charity shop. May nabili po kaming Yeah. damit at short. Para sa aming mga outfit, pag tayo ay gumagala. Gumagala. So, siyempre kailangan medyo Presentable tayo. Baka Mura lang kasi siya actually and maganda at talagang parang meant to us. Oo, Sakto good sa quality. kanya yung short, Oo. sakto sa kanya yung... Pumasok kami doon kasi nga nahihirapan kaming kumonect sa internet dito sa Brighton. Pero yun nga, isa sa mga maganda mong gawin din kapag pumunta ka sa isang lugar is to explore yung mga charity nila na mga shop. Kasi meron kang makikita na pwede mong bilhin. Oo, may finds talaga. Yes. Just check the quality. Siyempre, second hand siya, sa laban mo na lang rin. Yan. Actually, alam mo yung sa pagka-travel namin, always merong charity shop kaming pinapasok. So ito yung pinasok namin, may nakita kami agad pagpasok. So, pero magpipigil tayo dahil Nagsa-start pa lang tayo sa biyahe. pag maraming nabibili, minsan nadadala lang tayo ng ano. Oo. Pero kung alam niyo namang useful for you, why not to buy? Oo. At cheap siya. At the same time, it's makakatulong ka because it's a charity. Oo. At saka alam mo isa sa mga maganda rito sa UK, marami kang mga books na makikita Yeah, sa isa pa charity yan. shops. The books. You can buy them for about 2-3 £2, pounds. Sometimes you can find a pound, no? Miss ako dito dahil dito mahilig silang magbasa. And then after nila basahin, hindi nila ikikip, idodonate nila. So ngayon Oo. yung libro, umiikot siya sa community. Kaya medyo na-inspired din ako magbasa, trying to read, to make a habit to read para makatulong din sa communication skills mo din. Diba? Yes, at saka it's easy to get a collection of books around here. Kasi nga, mura yung books, there's a wide variety of book selection you can get. So madali lang mag-accumulate at mag-collect. Yeah. Pero saan na tayo pupunta next? Pupunta tayo sa Royal Pavilion. Royal Pavilion. Yeah. So tuloy-tuloy natin ang ating lakad. Oh, by the way guys, tingnan nyo to. Napakaganda talaga ng mga structures dito sa Brighton. I find it unique. It's like all towers together but it's actually a building. Na ano siya, townhouse. Townhouse building. Pas tayo dito? Hindi eh. So we're still walking. We still have a few minutes. 3 minutes left. I think ito na yun, guys. Ayan. Lapit na tayo. Ito yung garden na pwede nating ma-access, di ba? So dito na tayo sa Royal Pavilion. Alakwatsa, close to Royal Pavilion is the Brighton Museum Art and Gallery. Check natin if it's a free entry. Para ma-explore din natin siya.
Meron siyang entry fee guys, 10.50 for adults. We decided not to go there, pero kung gusto nyo rin siyang i-explore, interesting din naman yung mga history and everything that is preserved or you can find in Brighton. Pwede nyo rin yung i-explore doon. Ito yung Royal Pavilion guys. Ito yung sa side niya. Ang laki niya. Para siyang, totoo nga yun sa internet na Indian-inspired ang kanyang structure. Kita niyo yung dulo ng building. Ganda niya. Fun fact guys about Royal Pavilion, it was built as a holiday home for the future King George IV. Oh, di ba? Its unusual design looks for like a palace from India than a typical British royal home, which make it one of the most distinctive buildings in the UK. Tama, no? Very nga, kakaiba nga siya. Kakaiba nga siya. Guys, after natin dito sa Royal Pavilion, pupuntahan naman natin ngayon yung The Lanes. So, Yeah. sunod-sunod naman siya. I mean, sunod-sunod yung yung locations. Alam mo, napaka-festive din ang vibe ng Brighton kasi may mga banderitas, ang colorful ng banderitas. I think this is the direction of The Lanes. Hi guys, tingnan nyo, ang colorful. Para siyang Oxford Street. Yeah, Oxford Street but elevated in colors. Ganda. Doon naman yung mga banderitas na part. So, saang direction tayo, Leo? Diretso lang. Okay, diretso tayo doon. Explore talaga kayo dito guys, more walk ang gagawin nyo. So don't forget to hydrate. The good thing mga kalakwatsa is, alam nyo, hindi boring yung mga lalakaran nyo. Oo. Sobrang maaaliw yung mga eyes nyo. Sobrang ganda, makulay. Oo, hindi kayo mapapagod. The vibe is, you know, Tsaka di ba kapag nagta-travel din tayo, excited tayo maglakad ng maglakad. Pasok tayo dito sa Eskinita, no? I remember last time, galing tayo dito, bumili tayo ng ice cream. Oh yes. Ang pagyari ko. Gusto mo mag-ice cream? Tapos masarap dito na, doon lang tayo. So dito na tayo sa The Lanes. Grabe, ang dami ring mga shops. Tsaka mga cafes. Saka sobrang festive na mga banderitas. Oo. Maraming option to choose pag gusto nyo kumain. Doon ang ganda oh. So punta tayo doon. Mga Asian food like Thai. Ang ganda dito. Kaya nga eh. Gugutom tuloy ako. So we eat lunch. Diba? Ang dami nyo mapagpipilian dito. Na-notice ko maraming mga jewelry dito. Yeah. Remember that. Dito sa The Lanes. Mga gold diamond antique. Diba? So this is 12,000 pounds. Grabe. I think they're not lab-grown diamonds. That's why they're quite expensive. Yan. So dito makikita nyo may Rolex na din guys. So, Malakas tayo. merong Cartier. 7,000 yung Cartier. 3,500 yung Cartier dito. Grabe, 14,000 to. 18 karat gold kasi siya eh. Ito 1,000. May budget kahit nagta-travel kayo dito sa Brighton, pwede kayong bumili ng mga gold. Most of them are antiques. Tingnan nyo, grabe. Diba? Sana po yumaman tayo para makabili tayo ng mga alahas. Oh, itong isang corner na to guys, puro na siya jewelry. Yan. Hindi na natin yan papasukin kasi tatakam lang tayong bumili. Wow, kala mo dahil pera. Ito, pinakadulo na to. Okay. Okay. So, another jewelry on this side. And then, gold.
Come and haggle. Ignore ticket prices. Okay, so ignore mo yung ticket prices. You can haggle when you go inside. So, pwede ka pa makipag-usap sa kanila. Maraming mga eskinita kayong lulusutan dito. Grabe, ang daming mga alahas. Different drinks. And then dito, meron na namang side na lulusutan. May muna kami dito sa side, dito sa The Pahinga Lane. muna tayo dahil medyo malayo-layo na yung nalakad namin. Ano masabi mo dito sa The Lane? Mas naaliw ako sa dami ng alley, which is ang daming malulusutan. Kung saan ka lumusot, mayroong mga shop, Oo. especially mga jewelries and mga coffee shop na at may tindahan din ng mga tatamis, sweets, candies. So nakakaaliw siya. Na quite surprising. Hindi mo ma-expect kung ano yung makikita mo when you turn to a certain corner. Kasi pwede siyang fudge shop, pwede siyang coffee shop, pwede siyang jewelry shop, pwede siyang souvenirs. Ang daming yung pwedeng tignan. It will take a while before you go around the place. Pero maaaliw kayo, hindi kayo mabubore. Dala lang kayo ng drinks para hindi kayo masyadong mapagod. After this, the lane, we're heading to the Volks Electric Railway. So excited ako kasi ito yung, since this is my third time, this is my first time na mapuntahan at ma-experience yung the Volks. Let's go guys, samahan niyo kami. Ten minutes from here, makakapunta na tayo sa Volks Electric Trailway, which is the oldest trailway in UK. Ay, sadali nga ulit, tingnan mo. Yung mga iba't ibang mga luxury brand na mga watches, oh. May Patek Philippe, Rolex, Cartier. Bachun. Diba? Grabe. Rolex, 5,000 pounds. 4,500. Grabe, ito, mahal. That looks familiar. Ito, Cartier Panther. 3,000. Grabe, oh. The ring as well. Nakita namin yung town hall ng Brighton. Jacket. The jacket is there. Wow. Guys, napakalapit na natin sa dagat. Oh, ayun na yung Palace Pier. You can see it from there. Mga kalakwatsa, bigyan ko kayo ng glimpse ng beach ng Brighton. Grabe. Two factor kaya medyo onte kasi unlike before nung punta tayo sobrang dami. Two Oo. factors bakit feel ko lang naman kasi weekdays at the Weekdays same na yan. time medyo maaga-aga pa. It's na maaga siguro 11:30. So medyo hindi ganun karami yung tao dito Hindi siya sa crowded, Brighton. unlike before. Maraming tao usually talaga dito sa Brighton kasi nga Oo. ito yung isa sa mga Obviously. go-to places dito Kasi ang sa ganda magstay UK. dyan, oh. Tingnan mo, oh. Close to London. Kaya saan pa ba? Gano'n pa kalayo pa yung Vaux? 5 minutes. 5 minutes pa. Okay. Aquacha, seagull on the loose, nag-away pa sila. Nagliliparan na yung mga seagull sa area na to kasi nagbibigay ng food si ate. Gutom na gutom naman ang mga seagull na yan. Yeah.
Mga kalakwatsa, thank you so much sa pagsama nyo today. Dito na natin i-end yung vlog kasi medyo malayo na yung lalakad natin and we're planning to go back to the Brighton beachside for the part 2 of this video. Maraming salamat guys sa pagsama nyo sa aming gala today. So if you enjoyed watching this video, please don't forget to Like subscribe. and comment. To God be the glory. Thank you po, Lord. If you're here in the UK for summer, don't miss Brighton as part of your travel itinerary. See you on our next vlog. This is recommended, guys. Bye. Check out these videos for more travel adventures.